Kalingap Edu, first time nakakuha ng 100k views sa isang charity vlog niya. At anong video ito? At Beyonce, mahihirapan nga ba sa pagbablog? At bakit? At Kalingap Dan, may bagong nagpapasaya? Sino kaya siya? At magnanakaw sa loob ng Kalingap, nahuli? Sino yan? Samahan nyo guys dito sa ating Kalingap at updates, no? At magbibigay po tayo ng komento, reaksyon at iba't ibang pananaw dito sa ating YouTube channel. Kaya samahan nyo guys. Di Kalingap dance, 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 dance. Di Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa mga kababayay napapainda. Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reaktor ay sariling pananaw at hindi ito pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap at Jackie, Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas, Engineer Akol, Kalingap Edo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang paborito niyong reaktor, Marzano TV 2.0. At iba-ibang to guys, sa iba't ibang live at iba't ibang upload to. At syempre guys, ang update po natin dito ngayon guys, syempre sa One Kalingap, One Family. Ito nga, no, napapabalita na si Kalingap Dan ay may bagong nagpapasaya. Sino kaya yan? At syempre guys, congratulations po ulit kay Kalingap Edu for having a first time 100k views sa isa niyang charity vlog, no? At anong kayang charity vlog yon? At syempre, no, pag-uusapan din natin guys, sinabi din ni Kalingap Edu sa kanyang live kagabi na si Beyonce ay mahihirapan sa vlog. Bakit kaya? At syempre guys, meron pang isa. May nahuling, may magnanakaw sa Kalingap na nahuli. Sino kaya yan? At alamin natin yan guys sa live ni Ate Edna. Always support. At syempre guys, bago tayo mag-start, gusto ko munang batiin lahat ng mga nagmamahal dito sa loob ng Kalingap, no? Especially sa lahat ng mga kapwa OFW natin na nakatutok 24 oras. At shoutout po sa lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Sa Amerika, sa Asia, sa Qatar, sa Saudi, sa Riyadh, no? At sa Japan, ang dami nating followers dyan, especially dito sa Kalingap. At always remember guys, disclaimer lang po, nandito tayo para magbigay ng komento, hindi para makipag-away at makipagbalahura. Always remember guys, number 1, One Kalingap and One Family. Kaya let's enjoy this reaction video at antabay lang po kayo at samahan ninyo guys, no, isang oras na pagbibigay ng update. At simulan natin to guys, at syempre i-shoutout muna natin ang nag-iisang ama ng Kalingap at bayani dito sa loob ng Kalingap, ang nag-iisang Kuya Val Santos Matubang. Ordinaryong vlogger, lingap sa may hirap. At syempre kasama siya sa top 12 most viewed vlogger in the Philippines. Napaka-innovative, napakatalino, at napakabait at matulingin sa kapwa. At nagpapa-viral dito sa Kalingap, ang nag-iisang Kalingap Rob.
At syempre guys, ito ay siya'y napakahusay na magbigay ng advice. Nagpapaalala sa atin, nagpapaalala ng mga rules at ng mga tama at mali, no? At na dapat irespetuhin at suportahan. And always support sa kanyang upload at live. Kalingap Rap at Jackie, Ang nag-iisang co-founder ng Kalingap. Daddy Philip, Ang nag-iisa, Ate Edna Vlogs. Kalingap Edo, At syempre guys, shoutout din po sa lahat ng mga nagmamahal dito, sa lahat ng mga Kalingap partners. Kalingap Bobby, O laging nakasupport. Syempre, nandyan ang mga Kalingap partners katulad nila. Team Kalingap Dance, Kalingap Dan. Kalingap Dance, Jack Tapia Matuba. Kalingap, At syempre, ang hobby, Kalingap Edu. ang paglingap At syempre, si Kalingap Jomar na talagang love at crush ni Carla. Kalingap Jomar, always support. tuloy mo lang, Kuya Val. At syempre guys, shoutout din po natin si Kuya David Vlogs, always support. At nandyan din po ang nag-iisang Ruel of Manalag kasama ang kanyang langga na si Rachel Morales Vlogs. Syempre, shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reactor o ang Kasere. At naku po, simulan na natin to guys. At alam ko maraming excited na sa inyo. Ako rin naman guys, excited ako. At syempre guys, bago tayo mag-start, gusto kong paalalahanan, no? At magbibigay lang po tayo ng advice sa lahat ng mga chismoso dyan. Mga chismosa. At lagi nyo tatandaan guys, sabi nga rito, ang chismis ay ginagawa ng mga taong galit sa'yo. Kinakalat ng mga taong loko-loko at pinapaniwalaan ng mga taong makikitid ang ulo. Alam nyo guys, sa lahat ng mga dyan chismosa. Nako, kung makakasira po ito ng kapwa ninyo, huwag nyo nang ituloy. Mas maganda gumawa tayo ng mabuti sa kapwa, di ba? Manood kayo ng Kalingap at talagang dito sa Kalingap, iba-ibang dito palabas. Marami kang mapapanood dito. No, anyway guys, siguro simulan natin to at syempre huwag nyo kalimutan guys na mag-like, comment, and subscribe at please don't skip ads din po. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys at simulan muna natin to guys. Itong yun nga, yung tungkol sa magnanakaw sa Kalingap na nahuli. At pakinggan natin guys ang co-founder ng Kalingap, Ate Edna. Content para maging official po, pwede kayong maging legit na sponsor or supporter, kasi marami pong mga nagsusupport, mga self-declared katulad po nito, meron kami ngayon Ayun ang mahirap Ate Edna, mga self-declared, no? Papasok sa Kalingap, then later magugulat ka, Kalingap daw sila. Pero ang totoo guys, pila to guys, comment ko lang to, parang mga nanggagamit na lang ganyan, no? Pero tuloy muna natin to. Ito si Ara Vlogs. Shoutout sa iyo Ara Vlogs, kung sino ka man. Ara Vlogs? Re-uploader po. Re-uploader? Okay. Ay, salamat Manny Villar, Manny C. Villar, thank you po. Thank you sir, maraming salamat talaga. Napakasipag pong mga mag-reach out sa mga tawag dito, yung po mga gumagamit ng ating content na hindi naman po legit na Kalingap. Sir Marzano, ano ba yung ibig sabihin ni Ate Edna na re-uploader? I-re-uploader po kasi sa YouTube, kung ako po tatanungin nyo, re-uploader, sila po yung, kunwari, upload ni Kalingap Rob, upload siya ni Kalingap Rob, tapos i-upload nila. So, kumbaga, puputulin na nila ng konti, pero most of the time, no, yung re-uploader po, parang, from the words itself, re-uploader. Kumbaga, parang nag-upload si Kalingap Rob, kukunin nila yung buong buo yun at i-upload nila sa kanilang channel, no? At yun ay lumalabas si re-uploader. Ngayon sa YouTube kasi may tinatawag kaming fair use na ginagamit. So, actually, pinapayagan ni YouTube na gumamit ka ng mga ibang video, pero hindi talaga 100%. As much possible, babaguhin mo talaga yung video.
No, pero hindi talaga yung buong video gagamitin mo. Yun, kakapalan ng mukha yun. Mali po yun. At actually, pwede nga silang kasuhan kasi copyright pa rin yun. Although si YouTube mapapansin, sir, sana bakit si YouTube pinapayagan? Wala, syempre, si YouTube, maluwag yan. Gagalaw lang yan pag may nagreklamo. Kasi in the end, yung mga nagre-upload guys, syempre si YouTube kikita din yan No, so nasa atin yan sa mga may-ari ng video, sila talagang gagawa ng actions. Gagawin nila, pwede nilang i-report yan sa YouTube or i-take down, di ba? Kaya lang meron talaga magagaling mag-edit, no? Ginagawa nila sa sobrang husay nila, minsan di na-detect ni YouTube, not unless may i-report mo. And then pag napatunayan ni YouTube yan, i-take down yan. So talagang kaya lang sa dami ng nagre-upload at talaga nang gumagamit ito sa Kalingap, so sobrang dami guys, mahirap din i-detect. Yan yung nagiging problema. Kaya, yun nga, ang nakakatuwa lang kay Ate Edna, talagang gumagawa siya ng paraan na masugpo yung mga ganitong tao. Karamihan dyan nagpapanggap na Kalingap, pero totoo siya guys, nanggagamit lang talaga sila. At yun nga, namomonetize yung kanilang FB page, yung kanilang YouTube channel na walang kahirap-hirap. So, di tulad sa aming mga reaction video, talaga makikita nyo, di ba, binabago namin. Pero sila, wala silang ginawa talaga guys. Konting edit, lalagyan ng music, then upload. No, yun na. Kumikita siya, hindi tulad namin. Sa reaction video kasi, nagpapaalam kami sa Kalingap na kami papayagan, tapos binabago naman namin yung video namin. No, pero ang ma-re-uploader talaga makakapal ang mukha ng mga yan. Ganun sila kakapal ng mukha, ng pating. Kaya sakit talaga sa ulo yan guys. Tuloy natin to. Meron po mga matusipag na tumutulong po, concern talaga sila, tunay na supporter ng Kalingap. Siguro yung mga nagre-report, no? Kaya sa lahat ng guys, sa lahat ng mga viewers natin ngayon, nakakapanood, kapag may nakita po kayo na, kay sinabi, nakalagay pa, kasi usually ginagawa, Kalingap tayo. Alam ko, hindi yan legit So ginagamit nila yung word na Kalingap. Pero, no, ginagamit pero hindi po yung mga taga-Kalingap. Kapag may nakita po kayong gano'n, i-report nyo po kay Ate Edna. Yun po yung pinaka-the best na no? O kaya, i-message nyo si Kuya Bal o kaya si Kalingap Pro. Pwede po yun. Pero primary si Ate Edna, ang alam ko meron siyang Kalingap Warriors. Sila yung nagbabantay, no? Ito, shout out sa'yo kay Ara. Ara? Ano ito? Ara Vlogs. Patingin natin, Edna. Ayan, Ara Vlogs. Tingnan natin. Ito po daw yung guys. Ayan, no? Nagreklamo ng mga videos ni Kalingap Rob. May millions views siya kay Julie Ann na Bash Wash Girl. Diba? Million views. Kita mo guys, walang kahirap-hirap. Re-upload. Siyempre, ilalagay nila sa channel nila, Kalingap. Pero hindi po siya Kalingap. Galing kay Ate Edna to. Yeah, guys, Ara Vlogs. Ayan po yung channel, Ara Vlogs. Tandaan nyo guys, Oo, si Ara Vlogs. Ayan. Re-uploader po, re-uploader. Matindi guys. Iba po yung re-uploader sa reactor, Ang re-uploader po talaga walang kahirap-hirap. Gagamitin nila yung video 100%, hindi man lang nila ini-edit. O kaya, alam mo yun, sobrang garapalan, buong video gagamitin. Yan ang matindi doon. Na hindi man lang binago, ng patay. Tuloy natin. Pero nung buksan ko po yung kanyang Facebook page, ay wala dito. Dito sa nakasalang pala. Hindi ko ma-open dito po ang Facebook sa isang nakalagay po doon ay, yung parang ibig sabihin niya ay, ang purpose ng kanilang page ay to support Kalingap, parang ganon. Siyempre ate, sasabihin niya to support Kalingap kasi para hindi siya mapaginalaan, pero clickbait yun. As in guys, clickbait talaga yung malinaw na clickbait yun. Ng poteng. Tuloy natin. Daw, yun daw page nila. So, ang tanong ko po doon ay in what way? Ayan, tama. In what way nakaka-support? Ayun ang tanong natin. Anong para po kayo nakaka-support? Hindi ba kayo nagre-re-upload nga kayo? Matindi kasi sa inyo. Sa mga guys, hindi porket nagre-upload kayo,
tama, mali po yan. Actually, mali talaga yung re-upload. Sana maintindihan ng mga guys nag-upload. Bisa pa kunwari pa yan, pero natutusin guys, ginagamit lang talaga nila. Kaya huwag kayong kaagad sa mga ganun guys ha. Sabi nila, Kalingap member sila, tapos tumutulong sila. Huwag kayong maniwala dun guys. Karamihan sa mga hindi totoong Kalingap, yun ang inilalagay nila. Kasi nga, style yun, guys. Clickbait. Pero 1 million views, ilbis na napunta kay Kalingap Rab. Napunta sa kanya lahat. Kapal ng muka. Kahit anong paliwanag mo, no? Kahit paliwanag mo pa yan, kakapalan ng mukha yan. No? Pag talagang, para sa akin, talagang pagnanakaw na yan. Kasi re-upload, kapal ng mukha mo, nak ng pagkakas. Babae ka pa naman. Hindi ko inaano yung no? Kumbaga, ang babae, may respeto yan eh. Alam ko, di ba? Pero parang, bilim ka babae mong tao, hindi ka nagpapaalam, nak ng patay. Tuloy natin to guys. Diba? Ang tawag po doon sa mga nagre-upload ay pagnanakaw ng content ng may content. Tama naman. Hindi po yun nakakatulong kasi nakalagay niya doon. Totoo. Ay, hindi ko lang po ma-open. Hindi siya nakakatulong, nakakabwisit siya. Elvis na mapunta kay Kalingap Rab yung million views mo na yon. Biriin mo, million views. Monetize ka na dyan. Nak ng patay. Naklampating ka? Kasi ito, Facebook ng ito, hindi ma-open. Nandito na sana. Wala kang ayaw mo magtrabaho ng matino? Grabe talaga yung mga tao ngayon, no? Sobra. Salang na, Si Facebook kasi sa YouTube, di gano'n kahigpit. Magiging mahigpit lang yan pag ni-report mo. Kaya napaka-importante ng report, guys. Ay nakalagay siya doon na sila daw ay yung daw page na yun, ang purpose daw po ay magbigay ng support sa Kalingap. Totoo ba? Yun, kaya ang ginagawa niya, nagre-re-upload siya ng video. Wala akong makita talagang na paraan na sinasabi niya para makatulong, to support. Kalokohan yun. Baka ikaw sinusuportahan ng Kalingap, ginagamit mo yung video nila. Anak ka ng teteng, ulak ng pating. Nagre-upload nung kay Bas, kay Julian, Bas Bas cleaner, naglilinis ng Bas. Tapos, nagre-upload din yata po dun sa bagong upload ni Kalingap Rab. Wala pang 24 hours. Ay, nak ng pating, sarap patul po. Werte na yun tayo. Nak ng pating. Alam nyo ba, akala nyo ba mabuti ginagawa nyo? Biri mo, kay sabi mo ma-monetize ka dyan, yung kinita mo, kakainin mo, kaya papakain mo sa anak mo. Di ba, matitiis nyo yan guys, yung pera na pagkakita mo sa social media na nire-upload, pag nanakaw. Di ka ba nakukonsesya doon? Iha? Lalo na kung, hindi ko alam kung may anak ka. No? Hindi ko dinadamay anak mo, pero kung may anak ka, isipin mo yung anak mo kumakain galing sa nakaw. Ang hirap pa naman ng kumain ng galing sa nakaw. Alam nyo, ako paniwala ko dyan guys, pag ang pera, okay, yung pagkain galing sa nakaw, magkakasakit ka niyan eh. Kahit sabihin mo pang yan, ang binili mo ng cake o kaya pizza, masarap. Naku, hindi na. Di ba aling kumain lang ako ng asin tsaka kanin. At least hindi galing sa nakaw. Kaya sabi mo nga ang tuyuan kanin tsaka may konting sabaw lang eh. Okay na kahit nga yung yung sabaw lasang medyas, okay na eh. Basta wag lang galing sa nakaw. Di ba? So hindi po yung nakakatulong niluloko po kayo sa mga hindi po legit na account, niluloko lang po kayo. Manluloko yung ganyan. Totoo, manluloko yung mga ganyan. Nagresto mga to, mga modern manluloko, digital na yung panluloko.
Nung araw, yung mga magnanakaw, umakit pa sa sa pintuan sa mga bakod, di ba? Ngayon, magnanakaw ngayon, online na. Pag nanakaw yan, mag-ingat-ingat ka. Sana marinig mo to, makonsensya ka naman. Naku po, hindi mo kay kakaganda yan, maniwala ka. Nang aagaw pa po yan ng views. Agaw ka. Sa halip na doon manood sa account ni Kalinga Prab, sa kanila na nanonood. So ano pong tulong doon? Wala. Wala. Kayo ang nakatulong, Ate Edna. Sila, Ate Edna, ang nakatulong. Wala yung naitulong sa Wala. Kalingap. Kaya Wala. nga po nire-reach out natin or sila mismo ang mag-reach out po sa atin. Kung nanonood man sila ngayon, kasi palagay ko mga rin po ito. Mga supporters talaga ng Kalingap. Agree ako dyan. Alam nyo guys, agree ako dyan. Tama sinabi ni Ate Edna. Karamihan dito supporters ng Kalingap. Actually, marami akong nakita mga re-upload. Napansin ko dyan, supporters ng Kalingap. Kasi the way na construct sila ng title, ng thumbnail, sila updated So makikita mo yun sa mga yan. Baka nga, alam nyo guys, kasi minsan gumagamit yan ng mga dami account. Dahil malakas loob ng mga yan, mahirap silang matrack. Pero ako, paniwala ko, karamihan yan, baka nga napapanood nyo pa pero hindi nyo alam, kanila pala yung account na yun, di ba? Maraming ganyan guys, So may mga nangyari naman talaga yan. Pero naniniwala ko dyan, nasa loob din yan ng Kalingap, no? At kung sino ka man, mahiya ka, nakananteteng. At yung mga magugulat ka pa dyan, sa karamihan sa mga re-uploader, magagaling sa computer. Kasi nga, sino ba naman gagawa niyan? Yung walang computer? Siyempre, ang gagawa niya, may mga computer, may mga cellphone na mga medyo updated. Di ba? Ang gagawa niya, basurero? Hindi nila kaya yan. Ang gagawa niya, yung may mga alam din. Na sugapa sa pera. Ay, nako guys, kung maalam nyo lang, hindi maganda pag nanakaw. Nangyayari ay hindi po sila, ibig sabihin ay fans, mga fans po ng Kalingap. Actually, Ate Edna, pwedeng fans, pwede rin content creator kasi normally, mga content creator, mauusay din yan. Pero wala akong guys pero ko lang yan, hinala ko lang. Kasi karamihan sa mga re-upload, magagaling Kita mo yung upload, magagaling ng edit Kaya paniwala ko dyan, content creator din, may mga maraming account. Pag siguro ipapatrack mo, mahuhuli mo. Karamihan dyan, baka nga iba dyan, content creator. Pero meron din naniniwala ko, fans, di ba? Tuloy natin. Viewers, siguro. Pero hindi po legit yung kanilang paggamit ng mga account. Kasi nga, meron silang FB page. Kung yung pong viewer lang sila, yung sabihin ay simpleng manonood, hindi nag-skip ng ads, yun po, nakakatulong po yun. Oo, naniniwala ko, Ate Edna, yung hindi nag-skip ng ads. Yun, naniniwala ko doon. Yun ang totoong tulong. Di mo kailangan gumawa ng FB page. Tapos magre-re-upload ka. Yun ang totoong tulong. Yung nagmamarathon ka, hindi ka nag-skip ng ads, nanonood ka ng video reactions ko. Yan, tulong yung guys, Pero kung meron po kayong sariling FB page, tapos kumukuha kayo ng video sa content, sa video ni Kalingap Prab, o kaya ay kung sino mga Kalingap dyan, at ina-upload po ninyo dun sa inyong page, sa inyong channel, kung meron kayong YouTube channel, ayun po ay pag nanakaw na ng content ng may content. Ano po? Tama. Ngayon, ang ginagawa po namin sa Team Kalingap Warriors, hanggat maaari ay maging legit po yung inyong paggamit ng ating mga content para hindi kayo ma-report ng ating mga namin. So, maganda naman ginagawa ni Ate Edna, Para maging legit. Kumbaga, kung ikaw illegal ka for the first time, illegal ka, maaaring hindi mo alam yung ginagawa mo, hindi mo sinasadya. So, ginagawa ni Ate Edna, parang ini-encourage siya na maging legal ka, magpaalam ka sa kanila. So, ito yung maganda yung action sa ginagawa ni Ate Edna. So, this is a good advice from Ate Edna. Hindi namin ma-report na kayo ay spam, kayo ay fake page, kayo ay fake account, ganon. Para hindi po ma-report ay bago po gumamit ng mga video natin, ng mga content ng Kalingap,
i-reach out po ninyo kami Yeah. or kami ang mag-reach out sa inyo. Kasi ito pong ano nito, ni Ara Vlogs, ay naka-close yung kanyang messenger. Hindi pwede. Ay, marunong, halata. Mahusay ka, naka-restricted yung messenger mo. Tuloy, halata ka. So ngayon, kung narinig mo to, mag-reach out ka, di ba? Naka-close yung kanyang messenger. Hindi pwede i-message. Kaya nananawagan po tayo. Baka ito pong mga may-ari nito ay mga kalingap din. Oh, malamang ako, naniniwala ako at Edna, 100%. Mga taga-kalingap dyan. Kasi updated sila eh. Updated sila sa nangyari sa kalingap eh. Sa mga videos, di ba? Hindi pa nasihan sa kanilang isang channel. Gumagawa pa ng second channel. Grabe. Channel. Sobrang ganid niya mga yan, guys. Biri mo meron na silang isang channel. Gagawa pa ng maraming channel. Kasi ang masakit doon, puro re-upload. Kung puro re-upload, malaki kinikita ng mga yan. Biro mo, maagawa ka ng 5 account. Di ba? Lanjuto mga to, sobrang hindi maganda guys. Kaya sabi mo, kumikita ka ng malaki dyan. Ako, kakainin mo, galing sa nakaw. Sa'yo na lang saksak mo sa waga mo. Di ba guys, di ba? May page pa. Pero mga kalingap pala. So, yun po ang gusto nating malaman. Kaya, meron po tayong membership to Kalingap para maging legit. At kapag legit po kayo, syempre, yun na po yung sinasabi ninyo gusto nyo tumulong. Yun na. Padala. By yung kinikita po ninyo dyan sa inyong mga channel. O kaya yung kung gusto talaga nyo tumulong, yung sarili ninyong kita, gusto nyo tumulong po sa pagcha-charity, pwede po kayong magbigay sa landing pad. Kasi yan po yung pinaka-program po ng Kalingap ni Kuya Val. Yung po mga landing pad, kasi yung landing pad po, sila po ay naglilingap doon sa ibang lugar, hindi po rito sa atin. Dahil dito nga po sa atin sa Bicol ay marami na. Hello, Rachel Takahashi, Pedro Moit, ginagamit. Yan, tama si Rachel. Tama sis. Minsan nagagamit po sa pambubudol kasi marami pong mga fanatics, halimbawa sa mga love team na lang may jump card, mayroong Beyonce. Oo. Isa pa yan, guys. Tama. Kasi yung mga fanatics na mga followers ng Love Team, talagang yan, guys. Sabi yan sa update sa Love Team. So, ang ginagawa ng iba, gagawa ng FB page na hindi naman pala registered or hindi pinapahintulutan ng Kalingap. So, sila, din yung kasi lahat, guys, kaya mga FB page, kumikita din yan Alam ko, monetize din yan Yung Zedrose, at ngayon, yung Danjoy na binuhog na unti-unting, di ko alam kung anong niyan. Pero magsusulputan yan, Ate Edna. May gagawa niyan, for sure, no? Parang nakikinikita ko, ang dami pong nagsusupport, nagre-request ng Danjoy. Meron ding, ang tawag dito, yung Dove Kit. Dove Kit. At ayan, ang dami pong mga love team na binubuo. Grabe. Yung mga love team na yan, ay lang po yan, pang good vibes lang po, para yung pong video ay lalong mas maraming manood. Siyempre, pag marami pong nanonood, lalaki po ang revenue. At yung pong revenue na yun, pang paggawa po ng bahay ni Kalingap Rob. At yung iba po ay kay Kuya Val. So, ganun lang po yun. Hindi naman po yan seryosohan na mga pag-aasawahin ng mga bata. Di naman po yan. Para lang narinig nyo guys, sasabi ni ate na good vibes lang yan Hindi naman para pag-asawahin yung mga bata. Di ba? Tama naman sa ate na doon. Mga artista, ganyan. Pero syempre, hindi natin masabi. Syempre, nabanggit din ni last time. Ate na, pasensya na po. Para nabanggit din ni Kalingap Rob, like sa Rochelle, no? Parang, if ever na maging sila, gusto nilang totohanin, wala silang magagawa doon. Pero syempre, primary, ang sinasabi natin na dito, yung Love Team, ginawa yan para good vibes. Ngayon, hindi yan pinupush para mag-asawa sila. Hindi. Totally good vibes lang. Pero syempre, ang point ni Ate Edna dito, yun pinaka-primary na adikain ng Kalingap. Pero syempre guys, sa off-cam, di na natin alam, di naman natin nagkain laban, di mo na mapipigilan yon. Katulad sa Rochelle, di ba? Pero syempre, ang inaano natin ni Ate Edna dito, pinapaliwanag niya sa atin, yung objective ng Love Team dito sa Kalingap is
para pantulong at good vibes talaga, 'di ba? 'Yun ang pinaka-primary niyan, guys. So maliwanag sinasabi natin na rito. Kuya Bal. So ganun lang po 'yun, hindi naman po 'yan seryosohan na mga pag-aasawahin ng mga bata. Hindi naman po 'yan. Para lang mga artista ganyan. Oo, tama. Naglalab team para sila ay makilala at syempre ang yung mga artista ang purpose talaga po noon ay Kumita. makilala yung tao at saka malaking ano po yun, di ba? Malaking opportunity po yun dun sa tao. Tama. Halimbawa, si Carla, si Beyonce, ayan, sila Edo. Pag po sila sumikat at mapansin po yan ng mga ng ibang mga tawag dito, network, marami silang followers, kinukuha baga sila. Totoo yan natin kasi minsan kahit nga commercial kahit like sa Batang Quiapo, karamihan na kinuha ni Coco Martin, puro vlogger, matataas ang followers. Mataas ang chance, malay natin, may lumabas na mga palabas sa TV, hanapin nila mga vlogger, maraming followers, kukunin nila yung guys. At totoo yun, naniniwala ko. Ultimo nga commercial minsan kinukuha din nila vlogger. So yun, opportunity po yun sa kanila. Pwede silang gawin endorser ng products. May makita sa kanila na kakaiba. Agree ako doon. Na silang supporters. Ganun po yun. Pwede silang maging endorser o kaya kung talagang may pwede ang artista. Pwede, oo. Magaling kumanta, magaling sumayaw, di ba? Diyan po yung nagsisimula. So, ito guys, maliwanag. So, sa lahat ng mga re-uploader, puputulin na natin si Ate Edna, guys. Kaya sa lahat ng mga re-uploader, so sana mapakinggan nyo to, no? At the same time, ang ganda na sinabi ng Ate Edna doon, na yung primary talaga, no, sa lahat, especially sa lahat ng mga fanatics, sa mga followers ng mga love team, mag-ingat po kayo kasi kayo po talaga yung biktima nitong mga re-uploader. So, mag-ingat po kayo. At the same time, sabi nga ni Ate Edna, primary yung love team ginawa yan to generate income para sa pampagawa ng bahay ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab. No, good vibes lang yan guys. Pero naalala ko nga sabi ni Kalinga Prab noon na like sa Rochelle, hindi naman nila mapipigilan yan kung magkain laban, di ba? Pero sabi ko nga, ganda ng palawang ni Ate Edna daw guys. Inuit ko lang para maintindihan ng iba. Kasi baka mapagkamalian. Pero yun nga, sana pa maisip po natin na ang primary dito na gusto ipapatid ng ating co-founder ng Kalingap na si Ate Edna ay pagtulong pa rin at syempre sa mga proyekto ng Kalingap. Kaya ginagawa po nila itong mga love team. At salamat Ate Edna sa sa update at salamat dahil nalaman din namin na talagang marami talamak talaga guys itong mga re-uploader dito sa Kalingap. Pero anyway guys, punta naman natin itong channel ni Kuya Olives TV. Tingnan natin tong guys, itong kanyang interview with Papa Dan. Kalingap Dan, may bagong nagpapasaya. Sino o ano ba yan? Alamin natin to guys. At play natin to guys. Tara, let's bagets. Yun, konting katanungan lang. Kinumusta lang talaga kita ngayon. Salamat Sir Olives. Ngayon lang tayo nagkita Ngayon lang naman tayo nagkita. Ngayon lang ulit po tayo nagkita. After ng Palawan. Oo nga no. Ngayon tayo nagkita. Tagal din. Bro, ano bang mga nangyari sa'yo itong mga nakaraang araw? Parang hindi kita nakita Oo. Ano bang mga ginawa mo? Ayun, nag-focus lang sa aking channel. Ng charity. Kay Kuya Brooks, ang ating pabahay. Ay, yung bahay mo, ang ganda na bro. Malapit na matapos yung kay Kuya Brooks. Tapos, ayun, si Kalinga pag kailangan tayo, syempre, nandiyan naman tayo. Talagang hindi ko lang po ito talaga iniinda ko kasi. Pero ayun naman, okay naman. Okay na siya, Pero medyo magama siyang konti. Ito meron pa nga konti pa. Pero, ayun, sanang gumaling na. Maganga, Para 100% na ulit tayong okay. Yung bahay mo nga bro, grabe ang ganda. Hindi yun, kay ano yun? Kay Kuya Brooks. Ganda bahay bro. Ni Red. Salamat. Maluwang. Siyempre salamat sa sponsor ko kay Ma'am Star Miko, kay Inday Guapa, at sa iba pang nagbibigay ng tulong. Yan, sila Ma'am Ana Rita Reyes, maraming na naibigayan kay Kuya Brooks. Grabe, deserve mo yan Kuya. Ayan, Kuya John, parang masaya ka din ngayon Anong meron sa'yo at masaya ka rin ngayon? Wala na po. Dahil ba yan kay Kuya Dan? Oo. Masaya lang dahil kay Kuya Dan. Suportado ka ba kay Kuya Dan? Ayaw po. Sigurado. Ilang percent ang suporta mo kay Kuya Dan?
Kay Dan lang ba talaga? Kay Dan lang. Yan ang maliwanag. Kay Dan lang ba? O meron pang iba? Sino kaya yan? Ilang Baka percent? may kasama pa. Kay Dan lang? Kay Dan. Kay Dan lang o may kasama pa? Ay, kay Kuya Dan po. Ayaw mo ba siya? Takot mabash. Sige kaya ano. Si Dr. Love. Wala pa. Sabi ni Kuya Rap, sasakay daw yung kay Joy. Kay Joy kay pupunta. So, yung package. Kay Dr. Love daw na ban eh. Hindi tayong katanungan kay Kuya Dan. Kasi may kakaiba kasi akong napapansin sa kanya ngayon. Oo. Simula nung... Mula ituloy. Ayaw magpatanong ni Kalingap Dan na mahuhuli ata siya. Tuloy natin. Kasi ako sa kanya kakaiba. Yung pisngi niya, yung mata niya, yung tawa niya. Ibang-iba kasi bro eh. Ano ba, Sir Olives? In love, di ba? Ay, alam mo naman na palagi tayo. Manusog yung mata. Iba yung mata ngayon ni Kuya Dan. Fresh na fresh. Tapos yung ngiti niya bro. Ay, grabe. Fresh na fresh talaga. Kuya Dan, basta 100% support ako sa iyo. Aris. Parang sila may killer smile. Benjamin Pounder. Si Pounder, tanungin natin. Si Pounder, tanungin natin. Pounder! Bro Bobby! Pounder! Pounder, kumusta? Lagi na ba? J. Brad, ikaw nga DJ. Guys, shoutout po sa inyo lahat guys. I love you! Ano masasabi mo? May DJ tayong kasama. Sabi ko dyan, ngiti lang. Ay, wala ako sinabi. Ayos. Guys, support nyo po guys, J. Brad TV yan. Mga hindi pa po nakasupport. Guys, nakikita nyo, ibang iba yung mukha ni Kuya Dan. In love? Kompleto lang sa sa tulog. Kasi hindi na siya napupuyat ngayon. Hindi na napupuyat, in love. Halata nga, Sir Olives eh. Bakit? Lagi ka bang pupuyat noon? Lagi kang puyat noon? Ibig sabihin, lagi siya. Iba kasi yung aura mo ngayon, Kuya Dan. Maliwalas yung mukha mo. Tapos, Maliwalas. Oo nga. ibang iba talaga. Tapos kanina pa lang bro, doon pa lang sa coffee shop. Parang masaya na siya. Ano nga? Ibig sabihin bro, napansin mo rin kung ano yung... Napansin din ni Kalinga, Prob. Nok ng pati. Grabe ah. Iba? Grabe. Masaya talaga si Kuya Dan. Basta Kuya Dan, kung saan ka masaya, tandaan mo sa support. Sir Olives. Nakasupport lang kami kung saan ka masaya, Kuya Dan. Siyempre, andito si Kuya Jelo. Kuya Jelo, anong masasabi mo kay Kuya Dan? Kung saan siya masaya, doon tayo. Kailangan supportan natin lahat ng project ni Kalinga Prab. Yun ang tama doon guys eh. Supportan yung project ni Kalinga Prob. Doon tayo. Kasi ito ay para tulong din kay Joy yun. Kasi lalo-lalo ngayon mag-start na naman mag-aral. Kaya kailangan, deserve din kasi ni Joy na matulungan bro. Tama, oo. Wala pa lang. Agree ako doon na Kilo mag-start. Agree ako doon. Naman nung umpisa, grabe po ang bahay nila. Walang-wala talaga sila. At deserve niya po talaga na matulungan. Kasi mag-i-start pa lang siya ngayon mag-klase sa college. For the first year college. First year college is mag-start na siya sa course na nursing. Di basta-basta nursing bro. Grabe ano. Talaga namang ako. Alam nyo guys, natutuwa ako dito ah. Natutuwa ko dito guys, talagang parang feeling ko lang naman talaga no. Parang mas inspired si Kalingap Dan. At ito na nga no, I think BTS to no.
ito yung panahon na mag-i-start pa lang ng vlog sila ni Joy tsaka ni Dan. At saan naniwala ko guys, no, move on lang talaga. At isipin na lang natin na meron tayong isang taong matutulungan. Ayun nga si Joy, no. At the same time, ang tanong natin guys, kitang-kita kay Papa Dan yung kanyang pagiging blooming, di ba? Pero syempre guys, puso niya yan, di ba? Sarili niya pa rin ang magde-decide. Pero ako, natutuwa naman din ako, kahit papaano si Papa Dan ay masaya, di ba? Kaya anong comment nyo guys dito sa upload ni Olis TV? No? Pero ngayon guys, punta naman tayo ngayon guys sa live ni Kalingap Edu. Kung saan ay sinabi niya nga nakakuha siya ng 100k views dito sa isang charity vlog niya. At anong charity vlog yun? At puntahan natin to guys, tara. Grabe po, nakakatawa ang lakas ni Jenny Lynn. Tagal-tagal na rin ako hindi naka 100k, Grabe, ano? Umabot na 100k ang vlogs natin. Charity. Grabe. Yan. Grabe, ano? Ulitin nga natin yung guys. Nakakatawa alam guys, achievement to para sa isang charity vlogger, ano? 100k views at ito yung nagtindi sila ng barbecue. Mamaya ipi-play po natin yan. Nakakatawa ang lakas ni Jenny Lynn. Tagal-tagal na rin ako hindi naka 100k, Umabot na 100k ang vlogs natin. Charity. Grabe, ano? Yan. Lakas nga, grabe. Wala pa akong upload kanina, medyo nagpahinga ng konti. So, try natin guys i-react. Actually, na-react ko to guys dun sa isang video. Ang problema lang, nasira yung video ko. Nasira yung video ko noon, yung sa may part 20, yung million views ng EDC. So ngayon guys, i-play muna natin to. Panoorin natin to. Ito yung right now, meron siyang 111k views, no? In 2 days, no? At panoorin natin to guys. May pamagato, sumama ako sa pagtitinda ni Jenny Lynn. Tuloy natin. Ubus na, oh. 6 na lang. Grabe si Papa, it's pawis na pawis, oh. Ay, thank you po. Thank you. Tara. Kunti na lang. Mahiling daw siya sa video. Mahiling ako sa video. Pwede itong gawing Kalingap Angels na may tsura siya guys. Ano? Naubos na. Salamat po, naubos na rin sa wakas. Naubos ka, no? Grabe. Hindi ko akalaing mauubos yun, ah. Kaya pala yun. Titinda siya ng ng banana cue? Gusto mo kainin? Gusto mo pong? Oh, gusto daw. Bakal ka na talaga. Cute ng bata. Saro. Cute siya guys, Cute na bata to. At may future to sa Kalingap Angels. Pwede siya. Tsaka parang maliit lang siya, no? Tama. 2 na lang iniibos na. Sarap po yan. Yan? Oo. May kaligtas pala siya agad. Salamat. Sige po, Niya si salamat. ate. Naubos na rin. Ate, artista ka na sa camera ka. Naiya ka. Thank you. Sarap. Namimiss ko yung banana cue guys. Nok ng pater. Sarap. Thank you. Galing. Tapos na, uwian na. Galing na batang to. Ang bilis Ano siya guys, madiskarte yung bata, ano? Ubus na? Wala na, okay na, nireserve na yan eh. Oh, doon na to saan? Okay na, naubos, ang bilis ah. Halos 30 minutes lang yata ang inaano natin doon. Ayos. Ginugol. Nako. At yan, sige dito na muna. May bibigay lang, may sasabihin, siyempre. Gandang bata, ano? Isang malaking malaking surprise para kay Jenna Lynn. Ayos. Kasi hindi ko rin alam, akalain na ganito may sa kanya mag-sponsor ng ganito. Ayos, Ito muna ito. Akin na muna ito. Tsaka ang bait ni Kalingap Edu, nagbibilib ako, as a charity vlogger, talagang sinama niya magtinda ng banana cue, no? Nakaka-inspired yung ganito. Pag nakikita ko si Kalingap Edu, nakaka-inspired, eh. Tsaka sinamahan niya, no? Akin na muna ito. At, ayan, isa sa ating major sponsor po, si Kuya Lito.
Uy. Ano po, gusto niyang tulungan sila Jenaline, ang mga ano natin, ang mga college students natin sa kanilang pag-aaral. Ayos. At isa siya sa ano, sa gusto niyang tulungan siyempre sa kanyang pag ano. Siya para sa kanila kay Jenaline ng ano po, ng 10,000 pesos po para sa kanya pong pag-enroll. 10,000? Okay pang-enroll niya. Ayos Ngayon, medyo wala pa akong doon na lang siguro pag-enroll natin sa sa 15. I-fully paid na agad natin para wala na siyang isipin ngayong semester. Fully paid? Grabe talaga. Iba tong mga fans. Kaya totoo guys, blessing talagang EDSI. Tignan nyo guys, dumami yung mga sponsors ng EDSI. Tapos, nakakatulong sila sa beneficiary ni Papa Eds, ni Habi, Yan po, thank you so much po Kuya Lito at sa G-Group para sa inyo pong alright. Tulong, napakalaking tulong to para kay Jenaline kasi simple lang ang pamumuhay nila, medyo hirap sila sa sa kumita ng pera, humanap ng pangtustos sa mga kagaya niya sa pag-aaral niya. Kaya sa akin siya humingi dati ng tulong. Galing. So Jenaline, magpasalamat ka sa kay Kuya Lito. Kuya Lito po sa pag-sponsor po na pag-aaral po sa college. Salamat po. Tapos G-Group, isang grupo lang yun. Thank you po sa G-Group po, sa sponsor. Grabe. Cute na bata, guys. Pwede itong maging Kalingap Angels ni Kalingap Rob. Sana matulungan to para gumanda din ang career. Malay natin, di ba? Isa to sa sumikat. Dito din sa Kalingap. Grabe. At yan, siyempre, isa ka sa nakita niya ng quality na talagang deserving. Sipag, Kaya, yan, hanggang sa abot ng makakaya niya, tutulungan daw kayo nila Kuya. Siguro pag may matulong rin siya, pag may bayarin sa iba, may seniors, ganyan. Grabe talaga, sobrang swerte ng ating mga tinutulungan dito ngayon sa ating channel. Oo. God bless po sa inyong lahat. Kaya blessing talagang EDSI, Papa Eds, talaga maraming tumutulong. Tumutulong po. At, ayan. Ate, baka may gusto kang sabihin, ate. Thank you po kasi isa si Jenaline po sa natulungan nyo sa pagpapaaral po ng college. Kasi galing, hindi na po kasi talaga kaya namin paaralin siya ng college kasi hirap po kami financially. Kaya thank you po sa mga nag-sponsor po para po mapaaral yung kapatid ko. Galing, Ayan. Pati si ate talagang na-bless din, Grabe, tuwan-tuwa sila. Lalo na si ate, nakita ko kanina, grabe yung sinabi ko nung may ma-sponsor agad sa kanyang pag-aaral. Di ba? Pati sa kanya, nabiyayaan siya. Galing. Parang napasigaw siya Pigilan niya lang. Grabe. Kahit naman sino Kalingap Papa Eds, talagang matutuwa. Lalo may makapag-aral ka na, Sobrang talaga nakakatuwa, Yan. At ayan. So Jenaline, ito magpapaalam na rin siguro tayo. Tapos tama na yung tinitinda natin. Anyway guys, at talaga namang sobrang nakakatuwa, talagang nakaka-inspire Pero anyway guys, tingnan naman natin yung tuloy natin yung live ni Papa Eds. At pakinggan natin to guys. Gusto ko din yung i-update sa inyo na bakit may hirapan si wifey sa pagbablog. At pakinggan nga natin to guys. At teka lang, ayusin lang natin to guys. Play natin to guys, tara. Shout out from Bohol. Parang may party dyan, Papa Eds Salamat po sa lahat ng supporters, sa mga solid viewers natin dyan, mga di nag-i-skip ng ads. Thank you so much po. Jenaline, ang ganda po. Opo, sabi ni Sir ni Ma'am Karen. Maganda siyang bata para sa akin din. Maganda din siya. Magandang bata din si Jenaline. Para siyang may pagka siya. Tawag dito unique din kasi yung mukha ni Jenaline unique. Parang wala siyang kama. Unique. Yan po. Kasing tahimik ni Jenaline si Beyonce. Tahimik. Talaga? Tahimik din? Ang hirap kausap. Parang si Ella Cruz.
siguro po. Sa kanyang mukha ano kasi, pa-heart shape ay kaya ano. Again. Opo. Shout out from Bohol yan. Hello po Kuya Eds from Hiroshima. Oh. MLS watching from Nagasaki, Qatar. Hiroshima. Ata rin pa-check. Pa-check ako. Ako pa-check. Okay lang po ako. Mukhang okay naman si Papa Eds no? Papa-check. Kasi galing nga sila sa hospital di ba? Mas maganda pa rin. Opo, mas maganda talaga yan. Opo, pwede makasama sa Kalingap Angels yan. Opo. Oo guys, agree ako dyan. Pwede. Watch him, Kokoy Art. Shoutout, napanood ko yun. Magaling yan si Kokoy Art. Nakita ko na yan. Magkakarwash yan eh. Masipag yan si brother. Naubos ang paninda. Sikat na kasi siya doon eh. Sa lugar niya. Ah, kaya pala. Kilala niya halos yung mga kapitbahay. Magaling. Talaga? Kaya pala. Mag-ano. Nakakatuwa. Kahawig ni Joy. Opo. Oo nga, hawig nga ni Joy. Si yung general, no? Hawig nga niya. Sasabihin ko sana, medyo hawig sila ni Joy. Oo. Siguro dahil sa height? Para sila kasi ng style, para sila ng forma. Oo. Ganun nga. Yung style, yung damit ni Joy, yung nung na siya na ni Kalinga Prab na natuklasan, 'di ba? Yung unang vlog ni Joy, ganun yung damit ni Joy eh. Pansinin niyo guys, same sila ng damit. Para sila. Pares pati sila ng taas. Totoo. Aha. Parang Hindi po, binigay po namin yan sa tita, Sir Leo. Binigay po sa tita. Ah, yung pera. Parang napasama yata yung basta. Kung pera, sir, binigay kay Angel po or sa kamag-anak. Binigay po sa kamag-anak, doon sa tita, doon sa nagbantay, doon sa kapatid, yata yun. At hindi naman pwede maghawak sa Angel ng malaking halaga, di ba? Kasi Oo, bata hindi pa pwede. yan, baka mawala niya. Tama yun, Papa Papa Eds, dapat talaga sa kamag-anak. Kasi pag si Angel lang maghawak, mamaya mawala, ma-stress yung bata. Stress na yung bata, 'di ba? Last time nakatulala yung bata si Angel, kawawa naman. So okay na yun, ipatiwala na lang sa tita. So, siya na lang yung tiyain na nagkahawak. Oo, tiyain na lang. Ma'am Lynn, shoutout po. Shoutout sa 2,100 viewers, grabe. Shoutout po. Wala pong tricycle doon si VNC. Kami lang po nila Romel ang magkakasama. God bless you always. Salamat po. Sipag ni Papa Gina Eds. Domondon, shoutout. Joy, shoutout. Shell Joy, si Shell Joy. Koy Art, si Koy Art, shoutout. Koy. Ay, nag-drawing ako nito eh. Nakakaawa si Angel. Siya nga po. Sana makarecover na si Angel, no? Hindi po kayo. Thank you po, Marina. Sige po. Rose TV Vlog, sana mag-scout ulit kayo ni Beyonce. Malapit ng pasukan, magiging busy na naman. Yan Siya na, nga po eh.
Yun po, si Beyonce po siguro magiging pinaka-base sa kanilang lahat. Sa mahihirapan i-vlog, Oo, bakit? Kasi si Beyonce, bakit? Kasi sila naman, sila Joy, sila Rosan, sila Carla. Mas madaling i-vlog ang college student kasi. Oo nga pala, hindi pa pala college si Beyonce, mas mahirap si Beyonce. No? Ang kasi minsan iba-iba kasing schedule ng college Merong half day, may whole day, minsan walang pasok yan ng Sabado, Linggo. Di ba? Mga araw na walang pasok sila. Oo, tama. May oras din. Pwede mga half day na ganun. Oo. Pero si Beyonce kasi hanggang Biyernes Yan ang magiging problema ni Papa Eds, no? Yung schedule ng pagbablog. So maaaring once in a week lang talaga yan. Or I don't know guys, no? Pero let's see kung paano yung gagawin nilang adjustment, di ba? Sabado lang talaga ang pwedeng pag Linggo na. Ay, Sabado. Ay, sorry. Naman, walang pasok. Oo. So, maaari, lang, Sabado, Linggo, ang vlog nila ni Beyonce, if ever, no? So, ayan po. Makikita mo rin, parang nalungkot si Papa Eds, no? Siyempre ba naman, ang hirap, kumbaga, siyempre guys, gusto ni Papa Eds, lagi sila may vlog. Kaya lang, yung sitwasyon nga pala, yung eskwelahan, magiging hadlang ata dito sa pagbablog ni Beyonce. Pero let's see guys, makakapag-adjust naman siguro sila. Grabe, paano kaya? Mahirap magiging busy na ulit. Makita nyo guys, parang nag-alala agad si Papa S. Paano ba yun, di ba? Paano ba yan, di ba? So makikita mo sa kanya talagang medyo siya doon, no? Medyo parang nag-alala siya kasi mahirapan sila mag-vlog ni wifey. Sobra. Grabe, paano kaya? Mahirap magiging busy na ulit. Malapit ng pasukan Di ba? Mahirap nag-alala siya. Sayang. No, 'di ba? Sayang, 'di ba, guys? Ganyan na kamahal niya si wifey. Agree ba kayo doon, guys? Please comment down below sa lahat ng mga Etsy supporters. Malungkot si Papa Eds, nalungkot bigla. Thank you ulit po, Ma'am Rina Salian. Anyway guys, puputulin muna kayo puputulin ko kayo. Anyway guys, medyo isang oras na kasi tayo. Salamat po sa Diyos sa lahat ng mga nakanonood. At I'm hoping, lalong boom-blooming pa ulit si Papa Dan. At syempre si Beyonce, medyo nag-alala din si Papa Eds. Iba talaga pag bahal mo, nag-aalala ka, di ba? Pag mahal mo, nag-aalala ka talaga dahil yun nga, magiging problema pala ni Beyonce yung eskwelahan niya. This coming, guys, pasukan nga naman. Pero sana makapag-adjust sila Kalinga Prab. At syempre sana tuloy-tuloy pa rin ng vlog ng Etsy. Syempre guys, pero we expect lang natin siguro medyo matagal ang upload. Kasi ang mangyaring upload niyan tuwing weekends, hindi na weekdays. So medyo matagal tayong maghihintay. Pero let's see guys, abangan natin yan. At syempre salamat ulit kay Ate Edna, co-founder ng Kalingap, na talaga namang napakasipag. At syempre sa lahat ng mga Kalingap Warriors na nagbabantay. At syempre sa mga Kalingap, sa lahat ng mga Kalingap na talaga nakabantay at nagbibigay ng reports. Mag-reports po kayo kay Ate Edna pag may mga nakita kayong mga re-uploader. At syempre, salamat ulit. First time nakakuha ulit ng 100k. Sa tagal-tagal daw, parang first time ulit nakakuha ng 100k views sa isang charity vlog si Kalingap Edu. Maraming salamat po sa Diyos. At kung meron po akong pagkakamali guys, let me know guys. I-correct nyo po ako, in a good way. At maraming salamat po sa Diyos. At always remember, one Kalingap and one family. Ang paborito nyo reactor, Merzano TV 2.0. At lagi nyo tatandaan guys, ang taong bitter ay walang forever. And to God be the glory guys. Bye-bye po. Alright. Ang mundo ko naging makulay nang ako'y ibigin mo. Dahil sa'yo